Thank you, no? So, bukas pala ay i-celebrate natin yung, what's that? Parang National Youth Day, or Student Day tomorrow. So, alam po ninyo, alam po ninyo, yung before the show, merong pina-flash na video, no? Nagbibigay ng halimbawa doon sa mga estudyante na later on ay naging mga NPA, yung iba ay napatay, yung iba ay nakakulong. No, diyan po talaga nagsisimula yan, Ah, magaling po ang mga kalaban ng gobyerno, particularly ang CPP, NPA, sa pagbubuo ng mga printing organisasyon. Sa youth sector, napakarami po niyan. No? Ang naging karanasan ko dyan, siyempre, na-recruit tayo unang-una. Ano pa ito eh? Uh, Una-una na dyan yung LFS. And then, later on, sa CEGP. No? Yung CEGP, kung babalikan naman natin, hindi naman partido nagtayo nito. No? Kasi mas matanda pa sa partido ang CEGP. No? But ang ginawa nila rito is consistently to penetrate and control the leadership of the CEGP. Kaya po, kasi dati, nang nag-reunion sa National Press Club ang mga naging miyembro ng CEGP, sinasabi nila, nandiyan si Damirian Defensor Santiago, ba, for example, lagi si EGP yung mga yan. Pero that was before the entry of the CPP-NPA in nung tinatog sila noong 1968 and then nung nabuo yung NDF, ito yung kanilang umbrella organizations. So, from there, talagang mararadicalize ka. And I remember yung nanay ko noon na nag-aaral ako dito sa Maynila, no? Lalabas ako ng aming dormitoryo, may dala-dala akong plug ng LFS. So, siyempre, um, umiiyak na lang si Hermat dahil ako yung, hindi lang ako yung may dala, hindi lang kasi rin tayo yung nagbibitbit ng plug ng LFS, tayo rin yung nasa unahan at tayo rin yung nagsasalita dyan po sa kahabaan mula sa may Plaza Miranda, kung saan man kayo magrarally, kung yan man po ay sa US Embassy, di ba? O at that time, sa Moraita, yan po ang malimit na converging point na tinatawag. From there, ay iimbitahan ka pag nakitang may potential ka, iimbitahan ka, discussion group lang muna, di ba? mag-DG tayo, ganyan. Discussion group lang. Pero usapan daw problema ng sambayan ng Pilipino, basic na question sa kanilang batayang kurso ng mag-aaral, BKM, o di kaya iba naman SKM sa Ligang Kurso ng Masa, sasabihin sa iyo dyan, mayaman ang Pilipinas pero bakit naghihirap? That is the basic question. Na pag binuklat mo yung SKM at BKM ngayon, yung pa rin naman na nakalagay. Mayaman ang Pilipinas, subalit bakit naghihirap? So, hindi mo nalalaman na yung ginawang pagsusuri doon sa lipunang Pilipino, actually nakabatay na po yan sa Marxist principles na may mga uri sa lipunan na palaging nagtutunggal yan. So, from there, without you knowing it, at wala naman pong babanggiting maganda dyan tungkol sa gobyerno, particular nung tayo estudyante, tayo po ay nag-aral at lumaki na nasa ilalim ang bansa ng batas militar. No? So from there, without you knowing it, nararadicalize ka na. And then ang gustong-gusto nga nila dyan, dadaling ka sa isang kilos protesta kung saan sigurado ang dispersal. So, bakit kailangan maranasan ng ma-disperse, matransyon, makasingot ng tear gas, sapagkat sa ganitong ay nakukumpirma sa isipan ng ating mga estudyante na talagang pasista ang Estado at pasista ang ating mga pulis at ang ating mga militar. Now, the first thing po na magiging development ng ating kabataan dito, ang unang-una pong bukod sa paglilinya sa iyo sa mga kaisipan at filosofiyang Marxismo-Leninismo ay yung pagsisinungaling. No? Kasi once na nandiyan ka na-recruit ka na sa KM, sa Kabataang Makabayan, ang unang ituturo sa iyo ay paano ka magsinungaling. In what way? Kasi bibigyan ka ng kode. Di ba? So yung lahat po nang itinuro sa iyo ng magulang mo, ng eskwelahan mo, ng simbahan mo, na dapat ikaw ay matapat, honest, buburahin nila lahat yan, ituturo sa iyo ay pagsisinungaling. Di ba?
Kasi magkakaroon ka na ng dual life at saka dual personality. Sa umaga, Correct. ikaw ay estudyante, sa gabi or sa may iba kang gawain, magkakaroon ng tinatawag na immersion. Kung nandito ka sa Metro Manila, magkakaroon ka ng immersion. Tama. Dadaling ka sa mga urban poor communities na kung saan meron na rin silang mga nakatagong mga organisasyon para maramdaman mo raw ang hirap ng mga inaaping mga Pilipino, no. So, yun po, yan ang unang-unang ituturo sa ating kabataan, ang maging sinungaling. Di ba? Ang maging sinungaling, matututo ka maging secretive kahit sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. And we have seen this so many times. And then later on, pagka sakaling sinuwerte kang makagraduate ka, i-consider ka na ngayon from YS, youth sector, ililipat ka na sa middle forces, di ba? Kasi ano ka na intellectual ka na, or let's say may maliit ka ng negosyo, meron ka ng trabaho, ililipat ka na sa middle forces. Pero ganun pa rin po ang proseso. Yung itinanim sa iyo ng bata ka pang maging sinungaling ka at pala at tamang hinala lagi sa gobyerno, ay dala-dala mo na yon. Di ba? Dala-dala mo na yon. At uh, kung hindi ka talaga magkakaroon ng self-realization without you knowing it, nandoon ka na. At pag dinala ka na sa bundok, ito nakakatuwa nga no? Kasi nung araw, nung buhay pa yung ating kaibigan, si Carol de Rosal, ako kasi dito ako sa STRPC, no? Southern Tagalog Regional Party Committee, marami tayong kilala mga bossing dyan, ano? Mga kaibigan natin. Ano? Ang gagawin sa mga kabataan ay paglalaruan ng iyong imahinasyon na kung sasama ka sa kanila, magkakaroon ka naman ng exposure. Yan, exposure naman ang tawag nila dyan. Pupunta ka sa CS o sa countryside, di ba? Mamimit mo yung mga personalidad na nababasa mo lang sa dyaryo, katulad ni Carotier. Di ba? Yung spokesman po ng dating tagapagsalita ng Communist Party of the Philippines na I do not deny na naging isang very close sa kaming dalawa, katulad ng ibang mga naging kasamaan natin sa media ngayon, di ba? Na naging kaibigan din ni Ka Roger. So, pag nandoon ka na, di ba? Lalapitan ka na naman, natatanungin ka, gusto mo na bang sumampa? Yan. Gusto mo na bang sumampa? Ibig sabihin, no, gusto mo na bang maghawak ng armas? At pag nandoon ka na, tuloy-tuloy ang indoktrinasyon mo, paano ka pa atras? Di ba? Paano ka pa atras? So, pag nandiyan ka na sa sistemang yan, nag-decision kang bumaba, alam mo naman, doon sa lugar ninyo, meron ding mga existing mga front organizations doon, na kung saan malayang nakakagalaw ang mga operatiba ng mga teroristang grupo, babalikan ka sa bahay mo. Di ba? Kukulitin ka na naman. Kukumbinsihin ka na naman. Kung sasabihin mong, hindi, Bok, medyo talagang ayaw ko na, dito na lang ako, gusto ko na nga magbagong buhay. Okay lang yun. Pagbibigyan ka nila, pero bibigyan ka ng mga magagaan na trabaho. Halimbawa, Bok, may papatago lang sa iyo na ilang dokumento o ilang mga gamit. And before you know it, nandun ka na naman ulit sa ganong kalakaran, sa ganong sistema. And then, you realize later on, gumastos ka ng 5, 10, 15, 20 taon sa kilusan, walang nangyari sa buhay mo. Kasi dito, hanggat walang final victory, wala ka namang pensyon. Di ba? So, pag nanalo, may back pay ka. Pero, 55 years nang ongoing ito eh. Di ba? 55 years nang ongoing ito. Yung mga fundadores na tinatawag nila, yung mga original founder po ng partido, pag hindi namatay, di ba? Ay hindi mo na rin makakausap ng matino kasi may demensya na. Di ba? Tapos yung mga second liner na tinatawag nila diyan, di ba? Yung mga second liner na tinatawag mo na diyan, pag hindi rin naman nakakulong, di ba? Patay na. Di ba? Yung iba naman, tahimik na naglaylo, and then later on, mabubungkan lang ating militar, makakasuhan. Di ba? So, this is a no way out situation, mga kababayan, na dinanas po natin at pinagdaanan po natin. And on my part, I realized na, sabi ko, paano naman ang aking mga anak? Paano naman ang aking mga apo? Paano naman ang bayan ko? Ganito na lang ba tayo?
Di ba? At alam po ninyo, pag nakakausap ninyo yung mga dating rebelde na seryosong bumalik na sa gobyerno, ano ito eh, yung po kasing yung pong inilalabas na kalatas, di ka nga, mensahe ng partido every December 26, komprehensibo daw ito eh, di ba? Nandun yung not seat, national situation, saka global situation, no? Pero yung tanungin niyo mga dating mga dedikadong nag-ano diyan, lalo na po sa lugar ng Mindanao, na nakakausap. Si Noel Canuel Ligaspi, di ba? Ito po yung Correct. naging spokesman pa ng NDF. Nagtataka siya, ganito rin ang naging ah, pakiramdam ng ating mga kasamaan dito sa Southern Tagalog na tahimik na bumaba at nagbagong buhay, na yung tinatawag nating armed struggle na strategic stalemate, di ba? Strategic defensive, strategic statement, and then strategic counter-offensive. Ito po ang dinidikta ng doktrina ng militar ng CPP and PA. Una muna, tayo ay nasa strategic defense kasi mahina pa tayo. Pero darating ang panahon, magkakaroon ng strategic stalemate kasi lumalakas na tayo. And then immediately susunod po dyan ang strategic counter-offensive na tinatawag nila. Pero nakikita nila, for more than 20 years na binabasa nila yung mensahe ng partido sa tuwing anib o anibersaryo every December 26, hindi na tayo nakali sa strategic defensive. I mean, 20 taon na ako dito sa bundok. Ang dami ko nang sinakripisyo. Buhay ko, pamilya ko, kinabukasan ng mga pamilya ko nagmamahal sa akin. More than 20 years ako dito. Strategic defensive pa rin tayo. Di ba? Ano po ang masasabi nating conclusion dito, mga kababayan? Simple lamang po, at the end of the day, ayaw po ng Pilipino yung kanilang ganong sistema. It Yan. has really, alam mo, Yusek Joel, di ba dapat ito maintindihan ng mga kapatid nating nandiyan pa rin sa armadong pakikibaka. Ordinaryong tao. Ayaw ng ordinaryong tao ng armadong pakikibaka. Unang-una kasi, pag nandiyan ka sa loob at binibigyan ka ng edo, ng pag-aaral, no? Ang binabalikan dito, yung ating revolusyonaryong tradisyon, yung panahon ng Katipunan, yung mga pag-aaklas laban sa Kastila, laban sa mga Amerikano, pakikibaka laban sa paglusob ng mga Hapon sa Pilipinas. Okay po yun. Kasi ang kalaban po natin doon ay foreigner, Oh. dayuhan. Ngayon po, hindi po makita ng ating mga kababayan, bakit lalabanan ko itong aking sariling kababayan? Di ba? What's the point? Di ba? At saka dapat din po maintindihan po ng ating mga kasamang aktivista, ng ating mga kasamang nasa armadong pakikibaka, yun pong mga sinasabi ninyong pasistang sundalo, mga pasistang pulis. Tingnan po natin ang class origin din po. Nagaling din po yan sa hayang ng mahihirap. Correct. Nasabi ninyo ay gusto ninyong iangat sa kahirapan. Di ba? So yun po marami na pong sablay eh, no? Marami nang mali sa argumento nila sa ganyan eh, no? Kaya tayo nung na-realize natin na saan pupunta ang Pilipinas, more than 20 years na akong sumusuporta sa 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 propaganda at linya ng partido, pero di ba hindi na umabante. 55 years na po ngayon, nasan po ang armadong pakikibaka ng NPA? Nandito pa rin po tayo sa strategic defensive. Puro defensiva po tayo. Lalo na ngayon, na mula po sa mahigit 125 frente ng CPP-NPA nung kasagsagan po nito. I believe tatlo na nga lang. Di ba? Tatlo Yes. na nga lang ang gustong estratehikong larangang guerrilla na gusto nang tapusin ng ating gobyerno. With that, kailan pa kayo? Kasi po, theory ito ni Mao Zedong eh. Di ba? Oh. Which is, sa konteksto po ng China, epektibo. Di ba? Surrounding the cities from the countryside. Di ba? Nandun doon po kayo sa Samar, nandun po kayo sa Mindanao. Ang sinasabi pong city dito, Metro Manila. Di ba? So, ilang dekada na naman ang aabutin bago kayo makalapit ng Metro Manila. Di ba? So, futile po yung armed struggle na sinasayang po ng ating mga kabataan ng kanilang buhay sa paniniwala sa isang
ideolohiyang talaga naman pong sablay. Yung bossing ninyo, tigok na. Di ba? Tigok na Oh, nga eh. Oh, ano yan eh. so, Kubkubin ang kalunsuran, ang kanayunan tungo sa kalunsuran, pero hindi sinabi may dagat pala sa pagitan. sa pagitan. So, paano po kayo? Paano mangyayari na? And besides, ito rin ano rin po natin ito. Maganda po ang gusto nating ipaglaban. Ano? Maganda yan. Pambandang nationalist industrialization, genuine agrarian reform. Okay po lahat yan eh. Di ba? Pero tingnan po natin yung nagbago ng konteksto ng ano natin eh. Unang-una nga po ulitin ko, ayaw po ng tao. Oh. Kasi kung gusto ng tao, I mean, ikaw, Yusef, pares tayo nag-aaral ng kasaysayan, di ba? Balikan natin, anong revolusyon lang inabot ng 55 years at hindi pa rin tapos? Next month. Di ba? Oh. Wala. Wala eh. Strategic surrender na dapat eh. Kaya nga eh. Ngayon, ngayon, nabalikan natin yung naging recruitment po sa mga kabataan. No? So, ang una pong itinanim sa utak nila ay pagiging sinungaling. Yan. Di ba? Huwag po natin kalilimutan yan. Yung mga anak po ninyo na nandyan po at ika ngayon nakikita ng potensyal ng mga fruit organization po na CPP and PA. Tanungin niyo po ninyo ng simpleng bagay. At kung napansin ninyong nagsisinungaling, ang sinungaling na sagot sa inyo, yun na po, nataniman na po yan ng pagsisinungaling. Yan. Dala-dala na po nila yan hanggang sila nabubuhay. Hanggang sa sila ngayon po ay malipat sa media. Di ba? So, yan pong ganyan mga klase ang isa sa polusyon sa hanay ngayon ng media. Yung mga mamamahayag na from the very start, ang anggulo po nila ay nakabase consciously o sa subconscious nila, kumbaga nakatanim na sa kanilang utak yung pagsisinungaling. So ano pong mga mangyayari dito? Ay di babaluktutin po nila ang istorya. Di ba? Babaluktutin po nila ang katotohanan para po pumabor sa kanila pong agenda. No? Ito, naranasan mo to, Yusek Joel, nung nandiyan ka sa di ba? Dito sa task force, di ba? Yung minsan tumawag ka sa akin na gigil ka sa NUJP dahil nag-report na may napatay daw dito sa may Liguasan Mars, pinaimbestigahan mo, wala namang ganong insidente. Treasure hunter pala. Di ba? Walang ganong insidente. I mean, fictional yung incident. Pero nag-press release po sila at pinatulan ng national media, ng national at local media, ng international media, di ba? Yung nangyari naman dito, nung ako yung nakaupo dito po yung nangyari sa Leyte, ito po yung nag-viral, di ba? Ang press release naman nila dito ay mga giorno survive being fired upon by the police. Binaril daw ng police. Hindi rin po totoo yun. Wala po nangyaring ganun. Napamamaril ng police sa mga nagpapakilalang giorno. Yan po ba ay istorya o insidente or what? Di ba? Bakit po nagkaganon? Kasi nga, tingin ko dito, yung mga gumagawa ng ganitong mga kwento, bata pa sila, tinuruan sila maging sinungaling. So, nadala nila sa trabaho nila. Tama. Di ba? Yan po yun eh. So, sila po ang isa sa polusyon. Ngayon, sa hanay ng media na nagpapagulo po ng ating, na nagpapapangit po ng imahe ng ating gobyerno at ng ating pong bansa. No? Ngayon, ano ang bottom line nito? Yusek Ego, alam natin pare-pareho ito. Di ba? Ang bottom line po kasi nito ay pitsa. Hindi po pitsa pa ito ito po ay pera. Euros at dollars. Ito, ang masamang imahe ng Pilipinas. Di ba? So, sa atin pong mga kabataan, napakarami pong paraan upang ma-express po ninyo ang inyong sentimiento kung meron man laban sa gobyerno. No? Wala pong problema niyan kung gusto nyo mag-rally kayo dyan sa Mindiola. I believe na knowing the character of our president, even President Duterte, di ba? Kung mag-rally ka dyan, magmahagapan, magdamag, wala kami pakialam sa iyo, magsisigaw ka dyan. But be careful po na ang linya, ang hanay ninyo, baka hindi ninyo alam, ay infiltrated na. Di ba? Ay infiltrated na. Di ba? Biro mo, matatawa ka magra-rally ang mga yan. Bukas,
Yusek Joel, magpustahan tayo ng isang bucket ng beer. Pag nagrally bukas yung mga kaliwa na tinatawag dyan sa Moraita, pag nakakita ka nila na Free Palestine na ano na na, na, Placard. na Placard. placard, huwag ka na magtaka. I mean, di ba? Anong kinalaman naman ng giyera sa Gaza? Sa kalagayan ng mga estudyante sa Pilipinas at kabataan, di ba? Makakita po kayo ng ganyan mga talaga pong medyo dapat po mag-isip na tayo, di ba? So wala pong problema, tayo po ay nasa demokrasya and garantisado po ang ating karapatang magpahayag, no? Pero pagka po nakakakita po kayo ng ganyang mga linyada sa mga placard, sa mga streamer, di ba? Mag-isip na po tayo sapagkat hindi na po ito tumutugma sa tamang paraan ng pagpapahayag ng ating mga saloobin dahil ito po ay meron na tinatawag na political line. Yan. No? Linyado na po yan. Yan ang natin dyan. Pag nakakita rin po kayo, yung pong mga vendor dyan, halimbawa magkakaroon ng malaking demolisyon kasi may i-rehab yung kanilang palengke, nagrarally ang mga vendor. At makakakita po kayo dyan ng mga placard na diktadurang US Marcos, ibagsak. Ano naman po kinalaman yan? Di ba? Sa problema ninyo na i-demolish yung i-rehabilitate yung mga palengke ninyo. Nakakakita po tayo ng ganyan. Ang problema rito, Yusek, di ba? Yung karamihan sa ating mga kababayan, hindi pinapansin yun eh. Oo. Di ba? Pero dapat po sa panahon ngayon, maging mapanuri po tayo. Di ba? Mapanuri po tayo sa dinadalang agenda at ipinopropaganda ng sino mang grupo. Di ba? So, kasi po pagka one of the mistakes siguro din yan ng ating media, ng ating mga mapanuring mga kababayan, yung tahimik lang sila eh. Di ba? Correct. Very passive, no? Di ba? And I do believe, Yusek, na kung yung unang administrasyon ni Pangulong Marcos, justified po ang pagdideclare ng martial law, by the way. I believe na meron pong sufficient justification declaration ng martial law noong 1972. I arrived this after, reflecting on what really happened. Di ba? Minsan po kasi mga kababayan, dapat po talaga nagmumuni-muni tayo, balikan natin ang nakaraan. Justified po ang declaration ng martial law. But one of the biggest failures po ng unang Marcos administration, walang NTF-ELCAC. Tama. Di ba? Kung nagkaroon po ng NTF-ELCAC noong panahon na yon, hindi po tayo aabot sa kung ano-anong mga kaguluhan hanggang ngayon po ay dinaramdam pa po ng ating lipunan at ng ating bansa ang negatibong epekto. Ayos. All right.